Welcome to our Kennedy channel. Hello mga sis! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, as you can see, meron ako ditong isang malaking box na puno ng mga empty products. Karamihan sa laman ng box na ito is yung mga products na paulit-ulit kong binili last year dahil nagustuhan ko siya. And meron din namang iba na hindi ko masyadong nagustuhan. So, eto siya mga sis. Hindi ko kagad sila na-dispose kasi nga gusto ko siyang gawa ng video. Medyo na late na nga lang kasi dapat last January pa ito. At gusto ko lang din siyang i-share sa inyo mga sis kasi malay natin, di ba? Iisa lang tayo na hinahanap sa isang product. So yon mga sis, mag-start na tayo. Meron ako ditong polish glue. 1, 2, 3, and meron pa ako dito nung box nila. Ang alam ko, mas marami pa akong nagamit dito, pero yung iba siguro natapon ko na. Short story lang muna tayo mga sis. Alam nyo ba, nung nag-start pa lang akong mag-makeup, ang gamit kong glue is yung Chinese brand na merong pulang mahabang takip. I'm sure familiar sa inyo yun. Dumidikit naman siya, pero sapat lang. And then nung medyo nakakaluwag-luwag na, natry ko tong polish glue. And ever since, hindi na to nawawala sa makeup kit ko. Halos buwan-buwan, bumibili ako nitong polish glue. I can say na good investment talaga siya, and for the year 2025, I will still buy polish glue. Next, meron ako dito mga setting spray. So I have MAC Fix Plus in Lavender at saka itong MAC Fix Plus Stay Over. Okay naman itong MAC, mabango siya, maganda yung spray niya at talagang napapatagal niya yung makeup. Yung price range niya is nasa 1,800 plus. For the year 2025, I will still buy this setting spray pag merong extra budget. Then meron ako ditong Dazzle Me Get a Grip Max. Dazzle Me Get a Grip Matte Fix Setting Spray. Ito, hindi ko na siya bibilhin. Meron din ako ditong CC Lasting Makeup Setting Spray. 1. Ayan, nalaglag pa yung taklob. 2. And ito naman yung box niya. Itong si CC, maganda din yung spray niya. Okay din yung scent and napapatagal niya yung makeup. Yun nga lang minsan medyo matagal yung delivery kasi galing pa siyang China. Ito hindi ko na din siya i-repurchase for the reason na meron kasi akong favorite na local brand which is etong Vice Cosmetics 24 Hours Lock Setting Spray. Madami ako nagamit na ganitong setting spray last year pero isa lang tong naitabi ko kasi ang ganda ng buga niya, mabango siya at saka affordable tapos local brand pa. Kaya for this year, I will still buy Vice Cosmetics Setting Spray. Next, I have Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. So, ayan, 1, 2. Tapos, meron din akong naitabing box nila. Yung shade na meron ako before is number 3 warm, number 4 warm, at saka number 6 neutral. Ito yung foundation na hindi pwedeng mawala sa makeup kit ko. Halos 2 years na akong gumagamit ng ganitong foundation kasi ang ganda ng coverage niya. Full coverage talaga siya, mga sis. Kahit isang layer pa lang, hindi mo na kailangan gumamit ng concealer. Kaya for this year, I will still buy Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Tapos meron din pala ako nitong Jor Forever Liquid Foundation. Ayan, box lang yan nandito sa akin kasi yung mismong product andun sa makeup kit ko. Last December ko lang siya na-try. Yung coverage nito, hindi katulad dun sa Charlotte Tilbury na full coverage talaga. Pero nagustuhan ko siya kasi kapag naglagay ka nito, alam mo yung meron kang foundation pero parang wala kang foundation kahit tingnan yung skin mo sa malapitan. Aside from that, ang gaan niya sa face and long-lasting talaga siya. Kaya for this year, I will buy yung iba pang shade na to para sa mga future clients ko. Next is etong NARS Liquid Lipstick. I have the shade Walk This Way. I will not buy this again. Una, kasi hindi ako fan ng mga matte lipstick. Pangalawa, kasi hindi ko alam kung bakit ganito yung nangyayari sa cover niya. Ang bilis niyang kapitan ng dumi. Kahit yung mga taklob ng liquid foundation ko na NARS, ganito din yung nangyayari sa kanila. Hindi siya nakaka-demure sa makeup kit ko. Ang dumi-dumi niyang tingnan. So, why oh why NARS? Why? Next, meron ako ditong Roto Glitter Eyeshadow Palette. Tingnan nyo naman mga sis, gamit na gamit ko talaga siya. Ang ganda ng glitters nito and super affordable, kaya for this year, I will still buy this palette. Next, dito naman tayo sa mga pencils. Ayan, 1, 2,
3, 4. Unahin ko na tong Inglot Kohl Pencil number 05. Nabili ko lang siya online. Akala ko talaga natitwist siya. Yung pala, kailangan mo pa siyang tasahan. And then, hindi siya nagstay sa mata ng clients. Hindi siya long-lasting. Kaya ayan, halos hindi ko talaga siya nagamit. I will not buy this again. Next, itong O2O White Eyeliner Pen. Ang bilis niya maputol, hindi siya long-lasting, tapos halos wala ring pigment kapag ina-apply sa mata ng clients. I will not buy this again. Next, itong Mersey Eyeliner Pen. Ang pangit ng applicator niya. I will not buy this again. Next, itong Strokes Microblade Pen Perfector. Ito talaga yung isa sa mga favorite kong product. Ang ganda ng applicator niya, marami kang mapipili na shade, and napansin ko ang tagal maubos ng ink niya. Kaya sulit na sulit talaga yung binayaran dito. I will buy this again. Then I have 1, 2, 3. This is Kiko Milano Unlimited Double Touch Liquid Lipstick. I have the shade 103, 119, and 120. Ang ganda ng color payoff ng lipstick na to and long-lasting talaga siya. Pwede nyong gamitin as matte or glossy finish. Super love ko talaga tong lipstick na to and I will definitely buy Kiko Milano liquid lipstick again. Next, meron din pala ako nitong Roman Glitter Eyeshadow Palette. So, ito yung Better Than Palette 00 Light and Glitter Garden. For me, halos parehas lang siya nung Roto Glitter Eyeshadow Palette. Parehas ng glitters, parehas ng performance, halos parehas din ng packaging. Nagkakaiba lang siya sa presyo. Mas may kamahalan lang itong Roman Glitter Eyeshadow Palette, pero parehas ko silang love, kaya I will buy this again. Ayan, medyo nangangalahati na tayo mga sis. Next in line is this FS Contour Palette. Hindi ko na ma-recall kung pang ilang palette ko na ito, pero tingnan nyo naman mga sis. Gamit na gamit ko talaga siya. Especially itong dalawang shade na nandito. Nagustuhan ko siya kasi pwede siya sa light, medium, at dark skin tone. Very easy to blend, very affordable, and long-lasting. Ito talaga yung contour palette na lagi kong ginagamit sa mga clients ko. And so far, wala pa akong nakikitang palette na makakatalo sa performance nito, kaya I will buy this again. Meron din pala ako dito nitong Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Nauso kasi ito dati, yung Korean glass skin effect. Ayun, so far, hindi ko siya nagagamit. I will not buy this again. Then, meron ako dito mga primer. Hindi ko na siya explain isa-isa ha, para mabilis na tayo. The Ordinary High Adherence Silicone Primer. I will not buy this again. Makeup Forever Pore Minimizer. I will not buy this again. ZC Multi-Effect Makeup Primer. I will not buy this again. MAC Studio Fix Mattifying 12-Hour Shine Control Primer. I will not buy this again. Maybelline Fit Me Matte Poreless Primer. I will buy this again. Last, etong Hourglass Vanish Airbrush Primer. I will buy this again. Now, let's move on sa mga loose powder. First, meron ako ditong Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. Nauso din kasi ito dati, pero hindi ko masyadong nagustuhan yung performance niya. I will not buy this again. Itong next product, hindi masyadong halatang paborito ko talaga siya. So, meron ako ditong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, meron pang dalawang box dito. Ito yung Easy Loose Powder. So, ang kadalasan kong binibili sa kanila is itong illuminating finish. Gusto ko din yung matte finish at translucent finish. Favorite ko talaga itong product na ito. Hindi ko na kailangang i-explain pa. Nandito naman yung ebidensya. I will buy this again. Naturactor Cover Face Concealer. Best concealer pa din ever since. I will buy this again. Meron pa siyang papel na kasama, hindi na to kasali. And last, itong mga blush on naman. So, meron ako ditong 1, 2, 3. This is Rare Beauty Liquid Blush. So, ganito siya mga sis. And I have the shade Happy and Joy. Nagustuhan ko dito kay Rare Beauty is ang ganda ng pigment niya, ang lakas niyang maka-fresh. Very easy to blend, kahit naka-powder ka na, nakakapag-blend pa din sa skin.
And long-lasting siya. And for sure, I will buy this again. Then, itong Jor Rosy Glow Powder Blush na favorite kong i-partner dun sa Rare Beauty Liquid Blush. I have the shade 001 Pink and 004 Coral. Itong blush na to, literal na nakaka-glow ng skin. Ang lakas niyang maka-fresh. Love ko talaga itong blush na to and I will buy this again. And last but not the least, itong Easy Cream Blush. Yung shade niya is Milkshake. And eto siya mga sis. Ito yung brush na favorite kong gamitin for daily use. Color nito kapag in-apply sa skin halos kaparehas nung Jor Rosy Glow na pink. Ang alam ko meron akong comparison video nitong tatlong blush na ito, Easy, Rare Beauty at saka Jor. Ilalagay ko yung link sa description box below. And for this Easy Cream Blush, I will buy this again. Actually, ito yung blush na gamit ko ngayon, o diba? Super natural lang. So, ayan mga sis, natapos ko na silang lahat and medyo mahaba-haba na din itong video na to. So, that's it for this vlog. I hope you enjoyed watching my video. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and I'll see you on my next vlog. Bye!